Ano nga ba ang pagkakakilanlan ng suspect? Ikinagulat ang mga opisyal ng barangay ang pagkakasangkot ng binata sa krimen. Kung sa pagkikilala ay sa bata ay kilala ko yan. Tahimik na bata, ay hindi naglalabas, hindi siya kamoy o merong kaso na nakarating sa barangay, wala naman po. Kaya medyo nagulat ako. Napakabigat po nung masabi sa akin na wala naman record, tahimik, wala namang anong pamilya. Kung totoo yan ay bakit nangyari sa kanya? Ang ganda ng pagpapalaki sa mga yan. Ang pagkakaalam ko. Wala pa naman yan, ay suspect pa lang. Alam ko at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na huminto sa pag-aaral si Esteves sa kursong Civil Engineering. Mula noon, naging abala na raw siya sa online trading. Marami lang siyang alam about computer, trading, cryptocurrency. During engagement, ang gusto niyang mode of payment is Tuluyang nadakip si Esteves pero nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagtukoy sa mga biktima, hindi lamang sa Mindoro, kundi pati sa kalapit probinsya. Nadakip po ng PNP itong suspect. Pero ano pa ho yung challenges para ho partikular sa kaso na ito, sir? Patuloy po pa rin namin hinahanap yung mga victim kasi may mga pictures na po siya Apo. na sinend sa amin. Yun na po muna nating mahuli yung suspect at mayalis po siya doon sa lugar na kung saan nandun din po yung mga naging biktima niya. Ayon sa City Social Welfare and Development Office ng Calapan, ito ang unang reported na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC sa kanilang syudad. Ito po ang first time na mayroon pong case ng OSAEC and SISAEM. Hindi po namin inaasahan na sa Calapan ay may ganito ng case. Sinisiguro naman nila na handa silang magbigay ng sapat na intervention oras na matunto ng mga nabiktima di umano ni Esteves. Kung kinakailangan talagang ang bata rin ay mailagay sa shelter, so andito kami para tumulong at magampanan natin kung ano yung mga nararapat natin gawin para sa bata. Sila tutulungan natin, bibigyan natin sila ng counseling, katuwang ang ibang ahensya, para sa gano'n naman ay katulong din natin sila na maisaayos ang buhay. No, hindi lang ng bata, kundi pati ng pamilya. Sa patuloy na pag-iikot ng resibo sa Calapan City, naging mailap din ang impormasyon tungkol sa mga batang posibleng naging biktima di umano ni Esteves sa lugar. Hindi taga rito ito. Ni isa po doon ay wala akong makilala at wala siyang taga rito sa Tawiran. Nangako ang punong barangay na makikiisa sila sa mga otoridad para matunto ng mga bata. Kami po ay katulong nila at kung mapapakita sila ng ni isang litrato na dito na ma-identify na taga rito. Noong oras din po ay action ng sanggunian sa pamumuno ko at yan po ay ating maagarang maresolba. Para sa PNP WCPC, hindi natatapos ang laban kontra OSAEC sa bansa. Nananatili raw itong isa sa pinakamalaking banta na kinakaharap ng maraming bata sa ngayon. Bakit po sa inyong palagay, mabigat ang kampanya, ang operasyon, pero may nakakalusot, parang kabute na nagsusulputan at dito ho, nakakahanap ng hanap buhay ang ating mga kababayan? Marunong na po talaga sa internet ang mga Pilipino at ang mga kabataan at marunong din po tayo makipag-usap sa English. Oh. No? So kaya karamihan po ng mga perpetrator na foreigner ay madali nilang naluluro yung ating mga kababayan. Ito namang ating mga kababayan, una dahil sa kahirapan, parang nagiging negosyo na. Opo. So medyo nakakabahala po yung ganitong sitwasyon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel